Capricorn, welcome to your reading for the month of August. Ito yung mga overall energies, no, na mga maaaring magaganap, kakaharapin mo pagdating sa career, business, kabuhayan o pinansyal at love life. Yan. Maraming salamat Capricorn sa support mo kung lagi kang sumusubaybay, kung matagal ka na. At para sa mga bago dito, don't forget to subscribe, like, follow. Shout out sa ating mga channel members, page subscribers, FB page subscribers. Naka-flex po yung mga names ninyo sa dulo ng ating reading. At regarding naman sa mga personal readings ko, yung mga balak mag-inquire, mag-avail, hanapin nyo na lang yung mga detalye nakasulat, pakibasa na sa description below. Yan, pakitap na rin yung bell icon para updated po kayo sa mga readings natin. Mag-ingat po kayo doon sa mga scammers na gumagaya ng page ko, ginagamit yung profile pic ko para mag-message request, mag-PM sa inyo. Ayan, manghihingi yan ng kung ano-ano, mag-o-offer ng kung ano-ano. Hindi po ako yun, malaking palatandaan, hindi po ako nag-PM kahit kanino. Kaya yung mga interesado, yun po yung pumupunta sa page ko, lumalapit. Kayo po ang unang mag-PPM sa akin. Never po akong nag-PM na una. Mga ganyan-ganyan. Okay? Para clear. Kasi may mga nabibiktima na. Kaya yung mga hindi maingat, no, pansinin nyo mabuti. Make sure na fina-follow nyo lang yung mga legit na pages ko sa FB, sa TikTok, Instagram. Kuha tayo ng card para sa bawat isang dito. Mga overall energies nyo ngayong August. Oops, may tumalon. Dalawa yung tumalon, kunin na natin yan. Baka talagang deserve mong malaman ko ano yung sinasabi dyan. Muulan na naman dito guys sa amin. Ano ba yan? Kaloka. Kaloka yung ulan. Buksan na natin. Ang unang-unang overall energy mo, card mo is Broken Arrow. Embrace the energy of peace. Ito yung card na nagsasabi na hayaan mong mamuno yung peace. Manaig yung peace ngayong August. I-let go mo na yung need na i-depensahan mo lagi yung sarili mo. At maging ready ka na mag-offer ng peace. There's no need to be overly defensive ngayong August, no? Ayan, you are safe. No, huwag ka masyadong maging aligaga about your safety and yung masyadong defensive na energy. Kung na-expose ka man sa situation na kailangan mong protektahan yung sarili mo in the past, depensahan yung sarili mo. Kumbaga, this is now coming to an end. So, ayan, yung period ng pagiging masyadong
defensive, ano, mag-e-end na ngayong August. Okay? So, may darating na peace. Hindi embrace mo itong energy of peace na paparating sa'yo ngayong August. No, there's no need na i-resist. Yan. I-avoid mo yung urge na i-resist yung paparating kasi mukhang meron something dito na na magdadala ng kaayusan, no? So, pagdating sa mga connections mo, whether sa family man yan, sa friend or relationship, there is no need to be defensive. So, let your shields or guards down ngayong month ng August, Capricorn. And then, dito naman, dalawa yung nahulog sa'yo. So, sabi ko, basahin ko na. Una, meron kang elephant spirit. Tapos, meron ka ring grasshopper spirit. Okay, si elephant spirit is about ano ba tong mga nangyari in the past, nakapupulutan mo ng aral, no? So, you should learn from your past experiences. Yun yung sinasabi dito kay elephant card. Okay, pero no matter how ugly or beautiful itong mga past memories na ito, we should learn to embrace. Natanggapin natin every memory, maganda man pangit, is meron siyang contribution sa kung ano tayo ngayon. So, ang idea dito is kung paano mo matatanggap itong mga memories na to, gaano man siya kaganda, kapangit, no? Lahat ito may contribution sa kung ano yung mga learnings mo ngayon, kung ano ka ngayon. Okay, so may mga kumbaga ito ay mga reminders ng kung ano yung mga pinagdaanan natin, and we should be proud of ourselves, Capricorn, kung gaano, kahit pangit man yung pinagdaanan mo, ang importante kung ano ka ngayon, 'di ba? Ito ay naging daan para mahubog ka sa kung ano ka na ngayon, anong meron sa buhay mo ngayon, okay? And also, itong elephant spirit na to, isa reminder na wag nating i-bury yung past natin, like yung mga parang may kinalaman sa legacy, sa mga ninuno natin, kung ano man itong mga nakagisnan natin, sa mga lolo't lola natin, ayan, sa mga ninuno. So, meron something about legacy. Ayan. Kumbaga, remembering the past, remembering our legacy, and embracing. Okay, ito yung nagsasabi, itong card na to is an indication na i-acknowledge natin kung ano man yung nandyan before, kahit wala na siya ngayon. So, kumbaga, try to itinitreasure pa rin natin yan, yung na yan, kahit na long gone, kahit na wala na sila rito, like loved ones, or yung mga, sabi ko nga, values, traditions ng family, ancestry ninyo. Ngayon, pagdating naman dito sa iyong grasshopper spirit, taking a leap of faith, baka naman meron kang kailangan gawin ngayong August. Kumbaga, paano mo malalagpasan yung mga limitations mo, no? Pwedeng ganun something na hindi mo pa nasubukan gawin before. Kumbaga, lalakasan mo yung loob mo. Sabi nga dito, maglilip of faith ka Hindi mo alam kung anong next na mangyayari, pero susugal ka, makikipagsapalaran ka. Yun yung gagawin mo ngayong August, no? Kung tungkol man saan ito. Parang ang sinasabi naman sa card mo, you are very poised para mag-jump into the next level of your life at saka mag-move forward ka.
into something even better na hindi mo inaakala na na alam mo yon, malalagpasan mo yung mga limitations mo. Yun na nga. So this is going beyond your boundaries. Yun yung nafe-feel ko. So you will do something bold and brave and basta magpapaka-daring ka. Itatry mo lagpasan yan yung mga, kumbaga, record-breaking ito Itong pag-take mo ng leap of faith. So, may kinalaman man ito sa personal growth mo, sa career mo, or even sa business or relationships, no? So, ito yun. Naging ang tawag dito, lahat ng possibilities iniisip mo, kaya nga lalakasan mo yung loob mo So, feel ko lang meron kang breakthrough or panibagong record, no? Panibagong record na mabibreak pagdating sa iyong sarili. Kasi parang meron kang something na mapapatunayan dito dahil lalakasan mo yung loob mo na malalaman mo. Kung hindi mo kasi gagawin to, hindi mo malalaman kung hanggang saan yung kakayahan mo, kung ano yung pwede mong marating, no? So, sabi ko nga ikaw ito na lalagpasan yung mga boundaries mo. So, ayan, ganda. Napakatapang na move nito para sa iyo at posible na magbibigay sa iyo ng learnings and growth yan, Capricorn. Ngayon, pagdating naman sa career mo, meron kang celebration. Wow! Mukhang may magandang mangyayari din pagdating sa career, sa financial mo or negosyo. Ayan party. Meron kang ma-achieve, ma-unlock. Yun yung nafe-feel ko dito sa card mo. Kasi nga ito magiging daring ka dito sa grasshopper. Diba? Kaya nakikita ko yung isusugal mo parang worth it. Feeling ko lang. Kung meron kang gagawing leap of faith ngayong August, sa tingin ko magiging maganda yung outcome, no? Kasi nga, meron kang isa-celebrate. Ibig sabihin, naging successful yung, limbawa, nag-try ka ng ganitong business. Or kung ano man yan, lalagpasan mo nga yung yung record mo Yung nafe-feel ko. Parang merong mga milestones. Ayan, may mga record-breaking na magaganap pagdating sa iyong career, business, or financial kabuhayan. So, good news ito. Dahil naman kasi yan sa lakas ng loob mo. Kasi kung hindi naman ikaw matapang mag-try, hindi mo ma-achieve yan. So, congrats sa'yo dyan. Ngayon, pagdating naman sa love life mo, ay, may mahuhuli. Ayan, either merong mahuhuli talaga dito, getting caught in the act for cheating. Ayan, may ebidensya. May makakalkal ka, may makukuha kang ebidensya, may matutuklasan ka na nag-cheat dito. Ito, sa person mo, may malalaman ka dyan. So, pwedeng mahuli mo siya kung may ginagawang kabulastugan yan. Basta, either ikaw yung mahuli dyan o siya, kasi pwede namang energy mo yan or energy niya. Basta merong cheating energy, may mabubuko, magkakaalaman, may mahuhuli, may ebidensya. Ayan, setting the record straight. Kasi nga nagkaalaman na Ayan O ano na ngayon? Pag nahuli na, nagkaalaman na, lumitaw na ebidensya. May mga matters na kailangan ng harapin or kung ano man yung kailangan gawin dito sa situation ninyo dahil nagkabukuhan na nga Ano pa? Magkakabukuhan or nagkabukuhan. Okay. Okay, nafe-feel ko ang mabubuko mo dito. Pwedeng merong nagugustuhan tong person mo. Basta.
makakahanap ka ng evidence dyan. Meron siyang ibang nagugustuhan na person at yun yung madidiscovery mo. Mahuhuli mo siya nag-cheat eh. Ayan, hindi ko alam kung nafe-feel ko lang pwedeng itong person na to na magiging problema ninyo is pwedeng related sa past. Sa past niya. Oo, baka dati niyang, ewan ko, dati niyang crush or dating may history sila or dati niyang kaklase. Basta pwedeng related sa past ng person mo. At yun yung mabubuko mo. Ayan, makakakuha ka ng evidence dito. And once and for all, gagawa ka na ng ano dito, ultimatum. Setting the record straight. So, may mga bagay kang i-deal. Yan, dahil dyan sa cheating, dahil dyan sa na-discovery mong ebidensya. Buksan na natin yung mga tarot messages mo. Meron ka ditong 5 of Wands, conflict, competition. Ayan, malalaman mo na lang na meron ka palang ka-share. Or may ibang nagugustuhan tong person mo. Kaya pala may competition ka dito. Pero, in other words, kung may kinalaman sa career, negosyo, sabihin na natin, ito lang talaga yung mga competition na hindi natin maiiwasan. Siyempre, kailangan namang, diba sa negosyo, wala nga naman ikaw lang nagtitinda ng milk tea sa buong mundo. Siyempre, imposible naman yun. Eh kung sa jowa nga, diba, ayan nagkakaroon tayo minsan ng kaagaw. Hindi talaga nawawala yung yung competition kahit saan ka pumunta, sa workplace, sa school, sa mga jowa-jowa, meron at meron kang possible na magiging ka-rival. Okay? Kumbaga, merong challenge talaga. Challenge to. Kung hindi man ito about your love life, meron at merong challenge na paparating sa iyo ngayong August. Kumbaga, ito ikaw, kung paano mo kakaharapin itong mga challenges na to, itong mga kakumpetensya mo or kaagaw mo. O, pwede, yun nga, rivalry, yan. O baka naman iba, meron kayo talagang, contest. Sasali ba kayo ng competition? Ayan, kasi pwede rin naman ganun. May rivalry, whether sa magkakapatid, sa magkakaibigan, sa negosyo, sa romance, sa career mo, may rivalry. Possible na may mga pagtatalo or may mga drama-drama na mangyayari with the 5 of Wands. Pwedeng may mga tension. Pagdating sa financial, ito yung mga conflict na kailangang i-address pagdating sa sa financial. Meron kang 7 of Swords. Alam na this kasi nga, 'di ba lumitaw nga dito na merong tinatago tong person mo sa iyo. Hindi madidiscovery mo naman lilitaw naman yung evidence dito. Ayan Ibig sabihin lang nito panloloko. Oo. Pwedeng nangyari na to sa inyo. Yung iba nangyayari sa kasalukuyan o yung iba baka mangyayari pa lang, hindi ko kontrolado yung energies, guys. Depende kung paano kayo nakaka-relate. Basta kung man ito ay panloloko. Panloloko sa pag-ibig. Yan, kung may mga kasinungalingan, deception na ginagawa, may affair, may nagugusto ang iba, diba? Lumitaw doon. So, malalaman mo, makakakuha ka pa nga ng evidence yan sa love life mo. Ngayon, pagdating naman sa career, ito yung mga tao na gustong career or negosyo, Pwedeng ito yung mga tao na sumisira sa reputation mo. Nagpapakalat ng mga, chika, intriga, chismis. Pwedeng ito yung mga taong naiinggit sa'yo, na meron silang mga ginagawang strategy, paano ka pabagsakin, sirain, yan. Okay? Pagka may kinalaman sa pera, mag-ingat ka kasi baka maka-encounter ka ng mga panluloko, scammers, fraud, yan.
Next naman is the Nine of Cups. Ito Nine of Cups mo, meron kang something na matutupad or ma-accomplish ngayong August, Capricorn. Kung ano man tong gusto mong mangyari, possible na mangyari yan. Makuha mo yan ngayong August, no? Ayan. Kumbaga, this is, wish coming true para sa iyo. This is about contentment, success. Sabi ko nga, may ma-achieve ka, may mangyayari. Pleasure, no? So, overall, may enjoy mo yung August mo. Magiging happy and contented ka pagdating sa ibang bagay. Except for love life, kasi nga, nakita naman natin dun sa love life mo na may something na kalokohan, tas mabubuko mo pa. So, hindi yan about love life. Kung ano man itong wish fulfillment mo na yan, ano man yung ma-achieve mo, magiging proud ka, magiging happy ka, except sa love life, no? O, meron ka ring Page of Swords dito, sneaky energy, someone spying on you. Kasi nga sabi ko nga, parang pagdating sa career, sa pera, mag-ingat ka. Diba? Sabi ko nga, parang may mga taong gustong sumira sa'yo, gumagawa ng mga chika, paano ka pabagsakin, sirain yung negosyo mo, or sirain yung career mo. Or baka naman dyan sa mga, ewan ko kung sino tong mga to, pwede naman dyan sa, sa kapitbahay mo, or mga kaibigan mo. Depende. Basta meron ditong person na kumukuha siya ng mga impormasyon sa'yo. Minamanmanan ka, nag-i-spy yan. Pero, may ginagawa siya behind your back. Pwedeng gumagawa ng mga chika, chinuchuchu ka. Ayan. Basta merong sneaky. Dalawa na yung sneaky energy mo dito. Okay. Or pwedeng merong tao dito na mapagtanim, Hindi ko alam kung mayroon siyang mga tinatanim na inggit, sama ng loob, galit sa'yo. And pwedeng magi-strike ito. Alam mo na, parang cloak and dagger ang dating, di ba? Pa-traitor, pa-sikreto. Yan yung napipick up kong energy. At meron kang 10 of Wands. This is a card ng hard work. Yung tipong na-overwhelm ka dyan sa mga ginagawa mo. Parang ang daming nakapatong sa'yo na responsibilities. Basta this is a card ng burdens. Sabihin mo na etong August, there's too much on your plate. Pwede ka nga mapasubo, no? Pwedeng makommit mo, na-overcommit mo yung sarili mo. Akala mo, carry bells, pero yung pala, darating na, nahihirapan ka pala, na-realize mo, dapat pala, hindi ko na tinanggap tong ganito karaming commitment, kasi parang ngayon, ikaw naman yung naalagay sa alanganin, ikaw naman yung nahihirapan. Basta, ito ay overload. Kung ano man tong mga mag-overload sa iyo ngayong August. Okay? Pwedeng magdulot sa iyo ng stress. Ayan. So, parang feeling mo, minsan mararamdaman mo na parang ikaw lang yung wala kang maasahan, kundi sarili mo, nahihirapan ka na, pero wala kang choice. Parang ganun. Ganong energy. Nako, so pagdating sa kaperahan, ibig sabihin, ang daming kailangang bayaran, ang daming patong-patong, no? Patong-patong yung mga bayarin mo. Pwedeng mahirapan ka pagdating sa pera dahil dito. Kasi nga parang ang daming nakakarga sa'yo dito Hindi ko alam kung marami ka bang sinusuportahan o marami ka bang utang, ang dami mo bang hinuhulugan, or ikaw lahat nagbabayad ng bills, tapos wala kang ibang cashier. So solo mo lahat yung burdens pagdating sa pera. O kung hindi man yan about bills, kung meron mang ibang mga biglang darating ngayong August na ikaw yung mag-shoulder lahat, no? And ma-overwhelm ka. So, tignan na natin yung mga closing messages or advices sa iyo.
una kong nahugot ay feelings, kindness, focus, tapos rituals. Feelings, unahin na natin ite. Healing begins with feelings. Be gentle with yourself and tender with your heart. Okay, wag mo masyadong persahin yung sarili mo. Siguro, Capricorn, maging gentle ka daw sa sarili mo. I-acknowledge mo muna itong mga feelings mo kasi importante yan sa healing. So, acceptance muna. Okay, pwedeng may mga pag mong persahin muna, madaliin, hayaan mo lang munang lumabas yung mga emotions na yan kung kinakailangan. No, hindi mo kailangan maging masyadong critical or harsh sa sarili mo. Hayaan mo lang mag-flow itong mga feelings na to. Eventually, gagaan din yung pakiramdam mo. So, first, kailangan acknowledge mo muna itong mga feelings mo. No? Maging gentle ka sa sarili mo. Okay? Kindness. What if being kind to yourself really could change everything? O, diba? Parang related sila. Diba? Basta kung ano naman itong mga feelings na to, hayaan mo lang mag-flow. Sabi nga, maging gentle ka, maging kind ka sa sarili mo, Capricorn, ngayong August. Hindi mo kailangan, persahin, madaliin. Oo, lalo na yung process ng healing, hindi siya basta-basta. Magbabago lang ito once na gawin mo itong mga bagay na to. Sabi ko nga una, acknowledge mo muna yung feelings, hayaan mo muna mag-flow. And then susunod na yung ibang doon, susunod na ibang process. And then doon magbibigin yung healing mo. Okay, maging kind ka sa sarili mo, maging gentle, acknowledge mo yung feelings mo, hayaan mo lang muna. Kung yan yung nararamdaman mo sa ngayon, di hayaan mo lang, di ba? Pagdating naman dito, meron kang focus. If you focus on what you don't want, there's a good chance you might get it. Diba? Ba't ka magpo-focus dun sa mga ayaw mo mangyari? Kaya ikaw, kung nag-iisip ka ng mga ganyan, so, lubay-lubayan mo yan. Bagkus, mag-focus ka sa kung ano yung gusto mo. It's sa pera mo yun, hindi nga kasali yun eh. Ayaw mo nga yun. So, ba't mo naman hahayaan pa mag-occupy ng energy, ng space sa isip mo yan? So, mas mas pagtuunan mo ng iyong energy, yung kung ano yung mga gusto mong mangyari. Hindi yung mga nega, yung mga ayaw, okay? And the rituals. So, ito yung mga daily na ayan, steady yourself with simple rituals, do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea, let wisdom sneak up on you. Ito yung mga daily practices na ginagawa mo, like meditation, whatever na sa tingin mo magiging good para sa iyo. So, try to make, a steady pattern or routine, ayan. Try to maintain a steady routine ng mga bagay na yan na pwede mong gawin araw-araw. Kung kailangan mo to sa iyong healing, sa iyong well-being, ayan, yan yung mga dapat mong gawin. So, halimbawa, gusto mo mag-heal. So, one step at a time, every day, acknowledge mo yun, yung mga nararamdaman mo. O kung iba naman, kung ibang bagay, halimbawa, gusto mo ng balik-alindog, o, diba? So, every day, try to eat healthy, try to, maglakad-lakad, mag-yoga, mag-exercise, yun yung mga ganyan na parang gagawin mo siya araw-araw. Until ma-develop mo yung yung pattern na yun, ma-adapt mo na siya sa sistema mo. Okay? Yan yung makakapag-improve ng sitwasyon mo. So, sana makatulong sa'yo tong reading mo, Capricorn, yung mga nakuha nating energies for the month of August. Take care. God bless. Babush.